Mapagpalang araw po sa ating lahat. Isa na namang napakahalagang kaalaman na siguradong makakatulong sa trading business mo ang ituturo ko sa iyo sa video na ito. Kaya kung forex trader ka, cryptocurrency trader, stocks trader, o binary trader ka, ay para sa iyo ang video na ito. Kaya kung oo ang sagot mo, ay panoorin mo na ang video na ito hanggang sa dulo. Naranasan mo na bang gumamit ng iba't ibang trading strategies mula sa iba't ibang mga coaches at YouTube videos na napanood mo, pero you still end up having a very low winning rate? At dahil dito ay parang nalilito at naguguluhan ka na sa trading business mo? Nagtataka ka ba kung bakit kapag iba ang gumagamit ng strategy mo ay tama ang result nila, pero mali naman kapag ikaw ang gumagamit nito? Gusto mo ba ng solusyon sa problema mo? Kung ang sagot mo ay panoorin mo ang iba't ibang videos na ginawa ko para sa iyo tungkol sa paggamit ng confirmation candlestick sa iba't ibang trading strategies na maaaring nagamit mo na o ginagamit mo na sa ngayon. Dahil ang trading ay parang isang relationship din lang, hindi pwedeng akala or feeling mo lang okay na. Dahil dito sa trading, kailangan mo din ng confirmation. At para sa video na ito ay tuturo ko ang step-by-step na paraan sa paggamit ng confirmation candlestick sa isang SMC strategy. Simulan na po natin. Sa video po na ito ay tuturo ko sa inyo kung ano ang tinatawag na confirmation candlestick at kung paano natin malalaman kung isang confirmation candlestick ay valid or hindi. At kung ano ang action na dapat mong gawin. Kailan ka magte-trade at kailan ka hindi magte-trade. Bukod pa riyan ay tuturo ko din sa iyo ang step-by-step na paraan kung paano ako mag-trade sa isang smart money trading strategy. Pero bago yan ay disclaimer muna po tayo. Ang pagtitrade po sa isang financial market tulad ng forex, crypto or stocks ay lubhang pabago-bago at risky. Kaya siguraduhin gumamit lamang ng pera na maaaring mawala sa iyo. Ang video po na ito ay hindi isang financial advice but for educational purposes only. Tuloy na po tayo. Ang confirmation candlestick po ay ang candlestick na dapat ay tinitingnan mo bago ka mag-entry ng trade mo sa kahit anong financial market gamit ang kahit anong trading strategy na ginagamit mo. Now, paano mo lalaman ang isang valid confirmation candlestick? Una, dapat ay malinaw na naiintindihan mo ang strategy na ginagamit mo. Alam mo kung paano ka mag-entry at mag-exit sa strategy na gamit mo at ano ang posisyon na dapat mong i-trade, long or short ba. Halimbawa ay sa isang smart money trading strategy. At ito na po ang 5 steps process na ginagamit ko sa aking pagtitrade gamit ang smart money trading strategy. Number 1 po is to identify the trend or market structure. Mahalaga po ito dahil ang smart money trading strategy po ay applicable lamang sa isang trending market. Bukod dyan, dapat lagi nating tandaan na kapag bullish ang market, ang position o trade po lamang natin ay buy or long. At kapag bearish naman po ang market, ang trade or position po lamang ay sell or short. At kapag sideways or choppy naman po ang market, dapat po ay hindi tayo magte-trade. Step 2 po is to identify the area of value. Sa isang smart money trading strategy po ay dapat malinaw sa atin kung ano tinatawag na valid or invalid na order block, fair value gap, and liquidity grab. Kung nais po ninyo itong matutunan, ay panoorin po ninyo ang video na ito. I-click lamang po ang link na makikita sa ibabaw ng video na ito. Number 3 po ay ang pag-identify sa isang confirmation candlestick, which I will discuss to you further sa dulo ng video na ito. Ito po ang candlestick na magsasabi kung dapat mo bang ituloy ang trade entry mo. Ibig sabihin, kung hindi ito ang lumabas na candlestick, then malinaw na dapat na wala kang trade. Sa screenshot po na ito, ang atin pong position is long or buy. Kaya po naghahanap po tayo ng buy or long na entry. Makikita na nagkaroon na po ng bullish candlestick na nag-break sa ating VWAP line, kaya tayo po ay naghihintay sa isang bullish confirmation candlestick. Subalit isang bearish candlestick po ang lumabas kung kaya wala po tayong trade. Number 4 po ay ang pag-identify ng tamang entry point. Dito ay highly recommend na mag-entry lang po tayo after ng ating confirmation candle. If walang confirmation candlestick, wala dapat entry or wala dapat trade. Ito po ang halimbawa ng ating entry point. Sa illustration po na ito ay malinaw na ang entry natin ay after na ma-close ang ating confirmation candle. Para mas madali po natin itong ma-identify or ma-project, ay mas mainam na gumamit po tayo ng position tool sa ating pag-forecast ng ating trade.
At yan po ay available sa ating TradingView. Kaya kung seryoso ka talaga sa pagtitrade mo, ay mag-create ka na ng libreng TradingView account mula sa link na makikita mo sa description ng video na ito. Step number 5 po ay ang pag-identify ng tamang exit point. Ito po ay ang take profit and stop loss na price level. Ito po ang presyo kung saan inuutusan natin ang ating broker through our platform na i-exit na ang trade whether win or lost ang atin pong trade. Kapag ang unang tinamaan ng price ng pairs kung saan tayo nagtitrade ay ang ating stop loss, then ibig sabihin lost po ang trade natin. At kapag nauna namang tinamaan ang take profit, ibig sabihin tama ang trade natin or may kita po tayo sa trade natin. Dito po dapat ang ating stop loss level ay nasa mas mababang presyo or nasa ilalim ng ating order block kung long or buy ang trade natin. At ang atin naman pong take profit ay dapat mayroong 1:2 or higit pa na risk reward ratio. Ibig sabihin, kung ang layo ng ating stop loss sa ating entry price ay 20 pips, then dapat ang layo ng ating take profit sa ating entry price ay 40 pips or higit pa. Now, ito naman po ang pag-identify ng ating confirmation candlestick sa ating SMC or VWAP trading strategy. Dito po I suggest to use VWAP indicators as our additional confirmation instead of just using the break in our order block or OB. Ito po ang paraan ng pag-install ng ating pong VWAP indicators gamit ang TradingView account natin. So dito po kailangan natin i-type ang VWAP under po ng indicators tab, and then palitan po natin yung settings, tanggalin po natin yung upper and lower band. Ang matitira lang po dapat ay ang ating VWAP line kasi ito po ang ating gagamitin na basehan ng ating breakout candle. So ito po yung VWAP line. So we only have to make sure also ito pong settings sa atin pong inputs na dapat ay standard deviation, and dapat din po ay chart po ito pong ating time frame. So yan lamang po, and maraming po salamat. Now na mayroon na po tayong VWAP line, ay ito naman po ang mga steps na dapat natin gawin sa pag-identify ng ating confirmation candlestick dito sa Smart Money Trading Strategy with VWAP indicator. Una po ay kailangang alam natin kung ano ang position or market bias natin. Long ba or short? Pangalawa, kailangan ay marunong tayong mag-identify ng valid setup ng Smart Money concept sa ating higher time frame, either D1 or H4. Dapat alam din natin kung valid ba ang ating OB and kung nagkaroon na ng bounce sa ating OB. Pangatlo, dapat ay nagkaroon na ng breakout sa ating VWAP line after ng bounce sa ating OB. Pang-apat ay ang pag-identify natin sa ating confirmation candlestick, and ito dapat ay isang momentum candlestick after ng breakout candle natin sa ating VWAP line. Kung nais nyo pong matutunan pa ang pag-trade gamit ang Smart Money Concept Trading Strategy with VWAP indicators, ay maaari nyo pong mapanood ang video na ito mula sa link na makikita nyo dito sa YouTube video na ito. Tandaan na ang isang momentum candlestick ay dapat isang candlestick na ang size ng body ay more than 50% ng total na height ng candlestick, katulad ng makikita nyo dito sa ating illustrations. Ito naman po ang isang kumpletong video na magpapakita ng kahalagahan ng paggamit ng isang confirmation candlestick dito sa ating Smart Money Concept Trading Strategy. Dito po ay pinapakita na kailangan muna natin alamin kung ano po ang trend or bias sa isang market bago po tayo mag-decide kung tayo magte-trade o hindi sa pairs o sa market na ito. At ito naman po ay ang pag-identify ng ating area of value, or dito po sa Smart Money Trading Strategy ay ang atin pong OB or ang atin pong order block.
Ito naman po ay hinihintay natin na pag-bounce ng candle sa ating pong order block. Ito naman po ay ang ating pag-identify ng ating pong breakout candle sa ating VWAP line sa ating pong lower time frame. Once na ma-identify na po natin ang ating breakout candlestick sa ating VWAP line, ay babantayan naman po natin ang ating pong confirmation candlestick para po sa ating sniper entry. Ito po ay ginagawa ko sa ating pong 15 minutes chart. Ito naman po ay paglalagay natin ng ating entry point gamit ang ating position calculator. Again, ang ating pong entry point ay dapat after ng close ng ating pong confirmation candlestick. Lastly ay ang ating pong maglalagay ng ating exit point o ang ating pong stop loss and take profit. Again, ang ating pong stop loss ay dapat nasa ilalim ng ating pong OB. At ganoon din po, ang ating pong take profit ay dapat palaging mayroong 1:2 or more na risk to reward ratio. Again, katulad po sa maraming bagay, we always need confirmation. Hindi pwedeng feeling mo lang. Kaya kung gusto mong tumaas pa ang winning rate mo, ay i-apply mo na ang technique na ito. Confirmation first before entry. Inaanyayahan din kitang panoorin ang mga susunod ko pang mga video about using confirmation sa iba't ibang trading strategy. Muli, marami pong salamat sa Diyos sa pagkakataong ibinigay niya para muli ako makapagbahagi ng kaalaman sa pagtitrade sa inyo. Nawa ay makatulong ito sa inyo para mapalago pa ang trading business ninyo. Lastly, ay nais ko din pong hilingin sa inyo na paki-like and share ng video nito para mas madami pa po tayong matulungan. God bless you all and to God be all the glory.